Please subscribe, like and share po, thank you. Ang mayaman kong asawa. Kabanata 1, ang cold-hearted Suyan. Bilasan mo, babe. Malapit nang bumalik ang asawa ko. Sa loob ng isang marangyang mansyon, isang walang katawan na boses ang maririnig na humihimok sa isang tao sa kwarto habang si Chin Yu ay nakatayo sa harap ng pinto. Parang pamilyar sa kanya ang boses dahil ang may-ari nito ay ang kanyang asawa, si Suyan. Siya ay isang walang kwenta. Paano kung bumalik siya? Papakainin ko siya ng humble pie kahit na nakikita niya tayo. Isang lalaki ang nanunuya na may paos na boses. Nakatayo sa harap ng pinto, si Chin Yu ay nanginginig sa galit. Ang nag-aapoy na galit ay muntik nang mawala sa kanya. Bang! Habang kumukulo ang kanyang galit, sinipa niya ang pinto. Isang lalaki at isang babae ang makikita sa kwarto na gusot ang damit. Nakatitig kay Suyan, na nasa kama at pinagmamasdan ang lalaking katabi niya, si Chin Yu ay puno ng galit. Hindi napigil ang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Suyan, bakit mo ginagawa ito sa akin? Tanong ni Chin Yu habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinagmamasdan siya ng nakakapanghinayang tingin. Bahagyang natarante si Suyan, ngunit nakabawi siya kaagad pagkatapos. With that, she put on a impassive look. Dahil nalaman mo na ito, hindi ko na ito itatago, sabi ni Suyan. Bakit mo ako ginaganito? 3 taon na akong malungkot sa pamilya Su. Palagi akong nakikinig sa anumang sinabi mo, hinding-hindi ako tatayo kung hihilingin mong manatili akong nakaupo. Kaya bakit mo ako pinagtaksilin? Napasigaw si Chin Yu habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Tinuya ni Suyan, walang babaeng magugustuhan ang isang taong walang spine na walang nagawa sa buhay tulad mo. Pagkatapos niyang magsalita ay nilinggan niya ang matipunong lalaki sa tabi niya. Kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Siya ang young master ng pamilya Zhao, Zhao Gang. To be frank, matagal na kitang nakatu-timing sa kanya. Kung hindi dahil kay Lolo, hiniwalayan na kita at pinalaya sa bahay ko simula pa noong unang araw. Idinagdag ni Suyan sa isang mapanuksong tono. Nang marinig iyon, tumulo ang luha sa mukha ni Chin Yu. Sa lahat ng oras na ito, nabubuhay ako sa takot. Palagi akong natatakot na magalit ka. Ako ay gigising sa hating gabi upang ipaghanda ka ng mainit na pagkain tuwing ikaw ay nagugutom. Sasakay ako ng motorsiklo hanggang sa South City para lang kunin ang paborito mong bulaklak para sa iyo. Ako. Tama na yan. Putol ni Suyan sa inis. Ang mga sandaling iyon ng taos puso at nakaaantig na damdamin ay hindi makakaantig sa isang walang pusong babaeng tulad niya. Sa tingin mo ba sapat na ang paggawa ng maliliit na bagay na ito? Kung hindi dahil sa aking lolo na nagpumilit sa aming kasal, sa tingin mo ba ay titigilan ko pa ang isang lalaking tulad mo, isang walang kwentang lalaki na walang nagawa? Alamin ang iyong lugar, bakla. Napangisi si Suyan. Dapat kang matuto ng 1 o 2 bagay mula kay Zhao Gang. Napansin ni Suyan habang kinakaway ang kanyang daliri sa lalaking katabi niya. Nakaipon siya ng halos 100 milyon sa murang edad. Pumipirma siya ng mga deal sa pamilya yan mula sa Jindo. Maaari mo bang maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito? Mayroon ka bang ideya kung gaano kalakas ang mga taong iyon mula sa Jindo? Magagawa nila tayong maging nuborish sa isang salita lang. Sabi ni Suyan. Bakit mo sinasabi sa kanya ang lahat ng ito? Paanong malalaman ng isang tulad niya ang tungkol sa pamilyang yan mula sa Jindo? Nanunuya si Zhao Gang habang nakatingin kay Chin Yu ng may pag-alipusta. Pinilit ni Chin Yu ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa katunayan, wala siyang alam tungkol sa mundo ng negosyo, ngunit kahit na narinig niya ang tungkol sa pamilyang yan ni Jingdo noon. Bukod dito, ang balita tungkol sa kanila ay nabalitaan sa buong mass media ni Jiang Cheng kamakailan. Kaya halos imposible para kay Chin Yu na hindi marinig ang tungkol dito. Nakatitig sa maganda ngunit walang kibo na mukha ni Suyan, hindi napigilan ni Chin Yu na umiyak sa katahimikan. 3 buong taon na akong naglilingkod sa iyo ng tapat. Ang isa ay magkakaroon pa nga ng damdamin para sa isang aso pagkaraan ng mahabang panahon, sumingot si Chin Yu. Gumisi si Suyan, mas masama ka sa aso. Tumango si Zhao Gang, hoy, dork. Maging matino at kalimutan ang nakita mo ngayon.
Kung gayon ang tatlo sa atin ay maaaring magpatuloy na mamuhay ng maligaya magpakailanman, at maglilingkod ka pa rin sa iyong asawa. Ngunit kung gusto mong subukan ang anumang nakakatawa, pagkatapos ay ipack ang iyong mga gamit at umalis dito. Sumigaw si Zhaogang sa isang snobbish na tono na para bang siya ang may-ari ng bahay. Biglang nanghina si Qin Yu. Ang matandang Mr. Su, na nalulong sa paghula noon, ay nagpropesya na si Qin Yu ay magdadala ng swerte sa pamilyang Su, kaya pinakasalan ng una ang huli sa kanyang apo. Bukod kay old Mr. Su, walang tumitingin sa kanya habang siya ay isang live-in na manugang sa nakalipas na 3 taon. Kaya naman, lumala ang kanyang pagiging inferiority complex, at sinubukan niyang pasayahin ang lahat sa pamilyang Su, sa takot na magagalit sila sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang walang kabuluhang pagsisikap ay ginantimpalaan ng pagkakanulo at pagkabigo. Wala na talaga akong pag-asa, di ba? Nagkomento si Qin Yu sa tono ng pag-aalipusta sa sarili habang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Pagkalipas ng 3 mahabang taon, dapat kong simulan ang paglaki ng isang gulugod, tama ba? Isang kislap ng puot ang sumilay sa mga mata ni Qin Yu habang tinatitigan niya ang mga mangangalo niya sa harap niya. Bakit? Hindi mo matanggap? Tinuya ni Zhaogang matapos mapansin ang hitsura ni Qin Yu. Hindi lamang si Zhaogang ang hindi naapektuhan, ngunit nagsuot din siya ng satirical smirk sa kanyang mukha. Tinitigan ni Qin Yu si Zhaogang at naikuyom ang kanyang mga kamao. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, umungal siya, anak ng abdik, papatayin kita. Kaagad pagkatapos, sumugod si Qin Yu patungo sa Zhaogang. Gayunpaman, ang isang mahinang lalaki na tulad ni Qin Yu ay hindi katugma kay Zhaogang. Bago pa niya matamaan si Zhaogang, sinipa siya sa lupa ng huli. Hindi siya makatayo dahil sa hindi matiis na sakit ng kanyang puson. Madugong impyerno. How dare you raise your hand against me? Si Zhaogang ay nag-uumapaw sa galit. Matapos humakbang patungo sa Qin Yu, binugbog ni Zhaogang ang mahinang lalaki hanggang sa isang pulpol. Napahiga si Qin Yu sa malamig na sahig sa kawalan ng pag-asa at tinanggap ang bawat suntok na nakadirekta sa kanya. Napakalungkot ng buhay na aking pinamunuan. Tinapin ni Qin Yu ang kanyang ulo, mukhang nagdadalamati. Hindi man lang ako nakapaghiganti. Ako. Sa tingin ko hindi na ako karapat-dapat na mabuhay pa, napaungol si Qin Yu na walang buhay na tingin. Ang walang humpay na suntok sa kanyang katawan ay nagdulot ng paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Ayos lang. Kalimutan mo na lang siya. Ang paghampas sa isang walang kwentang uod na tulad niya ay isang insulto para sa iyo, masungit na sabi ni Suyan, hinaila ang braso ni Zhaogang. Tinuraan ni Zhaogang ang mukha ni Qin Yu. Habang pinipihit ang kanyang daliri sa direksyon ng pinto, nagbanta si Zhaogang, maligaw ka ngayon. Kung hindi, bugbugin kita hanggang mamatay. Nagpumigla si Qin Yu habang tumatayo at humakbang patungo sa labasan. Ang kanyang puso ay puno ng puot sa pares na ito ng mga mangangalo niya, ngunit lalo niyang kinamuhian ang kanyang sarili dahil sa hindi niya pagganti sa kanila. Nag-aatubili si Qin Yu na tanggapin ang kahihiyan at umalis ng ganoon lang. Suyan, ipinapangako ko na pagsisisihan mo ito, tumalikod si Qin Yu at nagalit. Itinuro ang kanyang daliri kay Qin Yu, nagalit si Zhaogang, buzz off. Naririnig mo ba ako? Pinunasan ng dugo sa mga sulok ng kanyang mga labi, si Qin Yu ay tumakbo palabas ng Zhou residence. Nang dumating si Qin Yu bago ang pangunahing pasukan, nadatnan niya ang kanyang biyenan, si Sun Yumei, nakababalik lang. Nang mapansin ang Mercedes-Benz na nakaparada sa harap ng pangunahing pasukan, tila nahawakan ni Sun Yumei ang kwento. Ina, bati ni Qin Yu na may hinaing. Tinulyapan siya ni Sun Yumei nang walang emosyong tingin. Tumakaway ang kanyang kamay sa inis, sinabi niya, ngayong alam mo na ang tungkol dito, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. To tell you the truth, lahat kami ay pumayag na paalisan ka sa aming pamilya. Ang marinig iyon ay lalo lamang lumalim ang kanyang kawalan ng pag-asa. Pumayag din ba si Lolo? Tanong ni Qin Yu. Sumagot si Sun Yumei, hindi mahalaga ang kanyang opinyon. Ang pamilya Zhao ay pumirma ng mga deal sa pamilyang yan mula sa Jingdo. Kung makakasakay tayo sa alon ng pamilya yan, sa wakas ay itataas natin ang ating sarili sa mga elite.
Kabilang dito ang pag-unlad ng negosyo ng aming pamilya sa isang macro level. Ano ang iniisip mo na ang isang matandang geezer na tulad niya ay maaaring magkaroon ng sasabihin tungkol dito? Sabi ni Sun Yumei. Kung ano man ang swerte na paulit-ulit niyang daldal, ang lahat ay feudal na pag-iisip at atresadong pamahiin. Si Chinyu ay nanatiling tahimik sa buong panahon. Dahil sa kawalan ng puso ng pamilyang So, siya ay nasaraan ng loob. Pagkatapos panasan ang kanyang bibig, humakbang siya palabas ng Su residence. Ang pisikal na sakit at pagkabigla sa isip ay napatunayang labis na hindi niya kayang tiisin. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nahimete sa bangkite ng pangunahing kalsada. Out of the blue, isang Maybach na may Jingdo license plate ang huminto bago si Chinyu. Matapos humina ang bintana, makikita ang isang mahabang buhok, eleganteng mukhang batang babae na nakasimangot habang nakatitig kay Chinyu, na nakahandusay sa lupa. So ito ang lalaking pinakasalan ako ni Lolo. Tinindatan ng babae ang kanyang mga mata habang sinusuri niya si Chinyu. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang nakatitig sa walang malay na magulo na si Chinyu. Miss, siguro, baka napagkamalan mo siyang tao. Tiyak na hindi ka ipapares ni Old Mister Yan sa isang mapurol na ordinaryong tao na tulad ng taong ito. Isang lalaki, na nakadamit na parang bodyguard sa kotse, ay pamuna ng magkadikit ang mga kilay. Nanatiling tahimik si Yan Rozo. Gumagawa ng isang kilos, iniutos niya, dalhin mo siya sa kotse. Oo, binibini. Bumaba ang kanyang mga bodyguard at agad na binuhat si Chinyu pabalik sa kotse. Lalong tumindi ang kanyang nakakunot na mga kilay habang nakatitig sa lalaking magulo sa kanyang harapan. Lolo, gusto mo ba talagang pakasalan ko itong walang kabuluhang lalaki? Bamaantong hininga si Yan Ruozo bilang pagbibitiw habang ikinwento ang pangaral ng kanyang lolo bago umalis. Ruozo, malaki ang utang ng pamilya namin sa kanya. Kung hindi dahil sa ama ni Chinyu, hindi magiging ganito ang pamilya namin ngayon. Iniwan siya ng kanyang ama ng isang alaala at hiniling sa akin na ibigay ito sa kanya kapag umabot na siya sa 30. Ginoo, si Chin ay isang makapangyarihang tao. Naniniwala akong magiging iba rin ang anak niya. Makinig kang mabuti, Rozo. Dapat ay mabait ka kay Chinyu. Paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan ang panunuyo ng kanyang lolo. Baka sa kanyang makapidal hiningang mukha ang pagbibitiw. Kung siya ay isang magaspang na brilyante na may hindi pa nagagamit na potensyal, papayag ako sa kahilingan ni Lolo, tahimik na bumulong si Yan Rozo. Ngunit kung siya ay isang walang kwentang magsasaka, hindi ako sasama dito. Huminga ng malalim si Yan Rozo. Ipinahid niya ang kanyang mga daliri sa turquoise jade pendant, na siyang memento na hiniling sa kanya ng kanyang lolo na ipasa kay Chinyu. Masusing inilagay ni Yan Ruozo ang pendant sa leeg ni Chinyu at itinalikod ang kanyang ulo. Sa pamamagitan nito, natupad ng aming pamilya ang pangako na ibabalik sa kanya ang alaala, naisip ni Yan Ruozo. Gayunpaman, hindi niya napansin na kumikinang ang pendant na may mga mantsa ng dugo nang dumampi ito sa balat ni Chinyu bago pumasok sa katawan nito sa bilis ng kidlat. Kabanata 2, The Girl of His Dreams. Mabagal na umaandar ang sasakyan sa kalsada patungo sa ospital. Miss, ang alkalde ng Jiangcheng at ang Chamber of Commerce of Jiangcheng ay nais na imbitahan ka sa isang pagkain, sabi ng kalihim sa tabi ni Yan Rozo. Kaagad, bumalik si Yan Rozo sa kanyang nakagawiang pag-uugali. She replied with a stern look, turn them down. Ipadala muna si Chinyu sa ospital. Nakangiting pang-aasar ng sekretarya, Miss, sinasabi mo ba sa akin na balak mong pakasalan itong basura ng isang tao? Nang marinig iyon, sinaman siya ni Yan Rozo ng matalim na tingin. Ha! Tinusubukan mo bang turuan ako kung ano ang gagawin? Sabi ni Yan Rozo. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, at sinampal niya sa isip ang kanyang sarili sa pisngi at sinabing, pasensya na po, Miss. Masyado akong maraming nasabi. Kasunod nito, tinakpan ni Yan Rozo ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at umubo ng matindi. Miss, it's time to take your medicine, nagmamadaling paalala ng sekretarya. Magpatuloy sa pagmamaneho. Hindi pinansin ni Yan Rozo ang kanyang mga salita at walang ekspresyon na nag-utos.
Humandar ang sasakyan patungo sa ospital sa utos ni Yan Rozo. Sa oras na iyon, gayunpaman, naramdaman ni Chinyu na siya ay nananaginip habang siya ay nasa isang estado ng kawalan ng malay. Sa panaginip, ang lahat ay napakaitim saan man siya tumingin. Isang lalaki ang makikitang nakatitig kay Chinyu na may walang kibo na tingin sa dilim. Isa siyang lalaki na may galanteng tangkad at dominante ang aura. Para siyang Diyos. Ang makita lamang siya ay naging sanhi ng isang malakas na pagnanasa na sambahin siya. Saan ang lugar na ito, at sino ka? Nauutol na sabi ni Chinyu sa pagkabalisa. Lumingon ang lalaking iyon sa direksyon ni Chinyu at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Iisipin na ang aking anak ay magiging isang walang kakayahan na tao, ang hinaing ng lalaki. Anak, ano ang sinasabi niya? Nakaramdam si Chinyu ng pananakit sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salitang iyon. Hindi pa niya nakita ang kanyang mga magulang, mula pa noong una niyang malay. Natural lang na gusto niyang maranasan ang pag-ibig ng pamilya. Bagamat hindi makilala ni Chinyu ang lalaking nakatayo sa harapan niya, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Ikaw ba ang tatay ko? Tatay? Na-miss kita ng sobra? Iniunat ni Chinyu ang kanyang braso, sinusubukang hawakan ang kanyang ama, ngunit dumaan ito sa lalaki. Ang isang lalaki ay dapat umunlad sa edad na 30. Ipagkakaloob ko na sa iyo ang lahat ng aking kaalaman. Mana ito sa iyo, malamig na wika ng lalaki. Kung ikaw ay isang walang kwenta, naniniwala ako na ang pamilya yan ay mag-aalaga sa iyo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pero hinding-hindi ako pupunta at makikita ka. Kung mayroon kang gulugod, walang makakapidyaw sa iyo sa mundong ito. At labis kong inaabangan ang ating pagkikita. Pagkatapos ng kanyang monologo, nagsimulang gumuho ang tanawin sa harap ni Chinyu. Nang makita iyon, sumigaw si Chinyu na parang baliw, tatay. Huwag kang pumunta, dad. Gayunpaman, walang nasabi si Chinyu na makapipigil sa pagkawala ng eksenang nasa harapan niya. Nalungkot, lumuhad si Chinyu at humikbi sa paghihirap. Kahit panaginip lang iyon, umaasa siyang makikita niya ang kanyang mga magulang tulad ng ginawa ng ibang tao, para magbulong-bulungan tungkol sa kanyang paghihirap sa kanila. Ngunit kahit anong gawin niya, ang tanawing nasa harapan niya ay patuloy na gumuho sa kawalan. Hindi nagtagal, isang koleksyon ng malalawak na alaala ang bumaha sa kanyang isipan, lahat ng iyon ay hindi pamilyar sa kanya. Kabilang sa mga ito ang natakot na kaalaman sa medisina, mga pamamaraan ng paglilinang, mystical arts, at marami pa. Sa sandaling iyon, dahan-daang damaloy ang isang kulay turkesa na chi, enerhiya, sa kanyang dantian, ang lugar kung saan matatagpuan ang puwersa ng buhay. Nawala ang kanyang malay bago pa siya makapag-react. Pagdating niya, nakahiga na siya sa isang king-size bed. Isang batang babae na may mahabang buhok at balingkinitan ang mga binti ay makikita na nakaupo sa harap niya. Gising ka na rin sa wakas. Tinuri ni Yan Rozo si Chinyu na parang nakikita niya ito. Dahil doon, mabilis na bumangon si Chinyu at nauutal sa kaba, sino ka? Hindi gustong ibunyag ni Yan Rozo ang kanyang pagkakakilanlan ng maaga, kaya't sumagot siya, ako si Rozo. Nakita kitang hinimatay sa bangkita, kaya sinagip kita sa isang kapritsyo. Kahit nakakaiba, sinabi ng doktor na walang nangyari sa iyo. Kumikislap ang mga mata ni Yan Rozo habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya na may pag-usisa. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at bumulong, so hindi lang pala ito panaginip. Napapikit si Chinyu, nagsimulang magmuni-muni. Gaya ng inaasahan, buo pa rin ang alaala, at tila sumasanib sa kanya. Ito ay kamangha-manghang. Maging ang chi sa loob ng kanyang dantian ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkalat. So, totoo lahat ito. Isang kislap ng pag-asa ang lumiwanag sa puso ni Chinyu na puno ng pagkabigo hanggang sa sandaling iyon. Ang mga nakakatakot na medikal na scroll at ang mga pamamaraan ng paglilinang ay ang mga bagay na maaaring magbago sa kanyang kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan. Iniligtas kita. Gayunpaman, hindi mo man lang ipinapahayag ang iyong pasasalamat. Nasaan ang ugali mo? Komento ni Yan Rozo habang iniikot niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nabawi ni Chinyu ang kanyang kalmado at tumalon sa kanyang mga paa.
Iniyuko ang kanyang ulo kay Yanrozo, awkward niyang binibigkas, Miss Rozo, salamat sa pagligtas sa akin. Kumagalpak ng tawa si Yanrozo nang makita ang clumsy na ugali ni Chinyu. Sa hindi malamang dahilan, nakita niyang medyo cute ang hanggal na lalaki sa harapan niya. Sige, huwag kang pawisan. Hinihila ko lang ang paa mo. Ikinaway ni Yanrozo ang kanyang kamay. Pagkatapos magsalita, tinakpan ni Yanrozo ang kanyang bibig at marahas na umubo. Maya-maya lang, may pumasok na lalaking nakascrub ng doktor. Miss, you should take your medication, mungkahi ng doktor habang may bitbit na medical box sa kanyang kamay. Tumango si Yanrozo. Isang baso ng maligamgam na tubig ang inilagay sa mesa. Pagkatapos, inilabas ng doktor ang isang mesa na puno ng gamot mula sa kahon. Sa pagtitig kay Yanrozo, hindi mabilang na kaalaman mula sa mga sagradong medikal na scroll ang nag-flash sa isip ni Chinyu. Hindi napigilan ni Chinyu na medyo excited sa nangyayari. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sumulong siya at nagtanong, Miss Rozo, masama ba ang pakiramdam mo? Sinulyapan si Chinyu gamit ang gilid ng kanyang mga mata, casual na sumagot si Yanrozo, oo. May asma na ako simula pagkabata. Hika. Ang mga paraan ng paggamot para sa hika ay agad na pumasok sa isip ni Chinyu. Gayunpaman, hindi nang ahas si Chinyu na magsalita dahil wala siyang tiwala sa sarili. Nakaugat sa lugar, pinanood niya ang paglunok ni Yanrozo ng lahat ng gamot sa mesa. Gayunpaman, ang mga sintomas ni Yanrozo ay hindi bumuti kahit na pagkatapos uminom ng lahat ng mga table tasks. Nang makita iyon, huminga ng malalim si Chinyu para magkaroon ng lakas ng loob. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at nagsalita, Miss Rozo, pwede mo ba akong hayaang tumulong? Baka magamot ko ang sakit mo. Matapos marinig ang kanyang mga salita, isang bakas ng pagtataka ang sumilay sa magagandang mata ni Yanrozo. Maya-maya, tumawa siya, may asma ako. Ito ay walang lunas. Don't tell me na hindi mo maintindihan ang isang bagay na napakasimple. Agad na nilinaw ni Chinyu, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo. Ngunit, gusto ko pa ring subukan ito. Baka gumana ito. Nang marinig iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Yanrozo. Ang doktor na nakatayo sa gilid ay nanunuya, hoy pare, hindi ka man lang doktor. Kaya sabihin mo sa akin, paano mo ito pinaplanong gamutin? Sabay-sabay, namula ang mukha ni Chinyu hanggang sa kanyang tenga. Awkward siyang tumayo. Pagod na akong makakita ng mga katulad mo. Nagnanasa ka lang kay Miss Rozo, sinusubukan mong samantalahin siya, dagdag ng doktor. Kung tama ang hula ko sa pera, ang iyong paggamot ay nagsasangkot ng paghawak sa balat, tama ba? Napaawang ang bibig ni Chinyu. Kinagat niya ang bala, sumagot siya, tama ka. Hahaha. Kita mo, Miss, this fellow is nothing but a lecherous scum, panunuya ng doktor. Naging madilim ang ekspresyon ni Yanrozo. Nakatitig kay Chinyu, nagbabala siya, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagsasamantala sa akin? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Chinyu, hindi ganoon. Hindi ko sinubukang samantalahin ka. Mapapagaling ko talaga ang sakit mo. Seryoso ako. You are spouting ridiculous words, panunumbat ng doktor. Ang hika ay maaaring hindi isang malubhang sakit, ngunit ito ay palaging isang talamak na kondisyon. Walang paraan upang ganap na gamutin ito. Common sense ito. Miss, iminumungkahi ko na putulin natin ang kanyang kamay at ihagis ito sa labas ng bintana. Patuloy ng doktor. Si Yanrozo ay nanatiling tahimik at pinalaki si Chinyu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Handa akong bigyan ka ng pagkakataon, sabi ni Yanrozo pagkaraan ng ilang sandali. Ngunit kung hindi ito gagana, ang mga bagay ay magiging pangit para sa iyo, dagdag ni Yanrozo sabay kindat. Sa kabila ng pag-alam na si Yanrozo ay hindi isang taong dapat pabayaan, si Chinyu ay puno ng kumpiyansa sa oras na iyon. Bukod dito, hindi na siya makapaghintay na subukan at makita kung ang kaalaman sa natakot na mga medikal na scroll ay legit. Sige. Matigas na tumango si Chinyu. Miss, gusto mo ba talagang magtiwala sa kanya? Halata sa lahat na siya ay. Tumahimik ka.
Sinite ni Yan Ruozo bago matapos ang mga linya ng doktor. Agad na tumahimik ang doktor. Tumayo siya sa gilid ng walang ibang salita, kahit na nag-aatubili. May kailangan pa ba akong gawin, Dr. Chin? Tanong ni Yan Ruozo sa mapaglarong tono. Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Chin Yu at Bangulong, kailangan kong ilagay ang aking kamay sa iyong dibdib. Pagkatapos magsalita ni Chin Yu, namumula ang kanyang mukha hanggang sa kanyang leeg. Ibinaba ang kanyang ulo, kinuha ni Chin Yu ang patas na cleavage ni Yan Ruozo. Ito ay isang nakakaakit na tanawing pagmasdan. Kabanata 3, ibalik siya dito. Punk ka. How dare you make such a insolent request? Agad na napasigaw ang doktor sa galit. Itinuring nilang lahat si Yan Ruozo bilang kanilang idolo sa kanilang mga puso. Siya ay maihahambing sa isang banal na anghel sa kanila. Sa makatuwid, hinding-hindi sila papayag na dungisan siya ng sinuman, lalo na ang isang kuting tulad ni Chin Yu. Maging ang mga bodyguard ni Yan Ruozo ay sumugod, sinusubukang palibutan siya. Gayunpaman, walang emosyong tinitigan ni Yan Ruozo si Chin Yu. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sa wakas ay pumayag si Yan Ruozo na hayaan siyang subukan. Naisip niya sa sarili na kung sinungaling siya, magkakaroon siya ng totoong dahilan para tanggihan ang buong kasalang ito. Pagkatapos humiga sa kama, ang mapatla at sapat na dibdib ni Yan Ruozo ay nakita ni Chin Yu. Namumula ang mukha, naglakad si Chin Yu patungo kay Yan Ruozo. Pamulong siya, paumanhin, Miss Ruozo. Pagkatapos magsalita, iniunat ni Chin Yu ang kanyang kamay at marahang inilagay ito kay Yan Ruozo. Ang kagandahan ni Yan Ruozo ay wala sa mundong ito. Namutla si Suyan sa paghahambing. Napaka-perpekto ng makapal na anyo ni Yan Ruozo na walang sino man ang makatiis sa kanyang paningin. Halos lumuwa ang mata ng doktor at ng mga bodyguard sa kanilang mga saksakan sa gilid. Kung hindi sila pinigilan ni Yan Ruozo, hinihiwa na sana nila si Chin Yu, na ginawang mincemeat. Pinigilan ni Chin Yu ang kanyang paghihimok at binaliwala ang kanyang maruruming pag-iisip para pakalmayan ang kanyang mga ugat. Pagkatapos ay sinunod niya ang mga tagubili ng natakot na mga medical scroll sa kanyang isipan upang i-channel ang kanyang chi, na naging hugis ng lumilipad na dragon, sa kanyang dantian at inilipat ito palabas. Kasunod nito, isang mainit na pakiramdam ang dahan-daang naglakbay mula sa palad ni Chin Yu papunta sa katawan ni Yan Ruozo. Agad na uminit si Yan Ruozo. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng nakakapasong init sa buong katawan na para bang binababad niya ang sarili sa isang hot spring. Habang lumilipas ang oras, nagsimulang mamuo ang butil ng pawis sa kanyang noo. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Naging malungkot ang ekspresyon ni Yan Ruozo. May limitasyon kung gaano mo ako mapapakinabangan. Puputulin mo na ba? Higit pa rito, walang ibang naramdaman si Yan Ruozo maliban sa mainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Sa halip, nahihirapan siyang huminga at napuno ng kaba sa kanyang dibdib, na nagdulot ng hindi mabata na pagnanasa sa pag-ubo. Ang mga sintomas na ito ay nakadagdag lamang sa kanyang pagkabigo. Umiling si Yan Ruozo, naisip, mukhang masyadong mataas ang tingin sa kanya ni Lolo. Noon lang, inilayo ni Chin Yu ang kanyang kamay sa katawan ni Yan Ruozo. Pinunasan niya ang kanyang pawis, mahina niyang sinabi, Miss Ruozo, tapos na ako sa paggamot mo. Dapat tumagal ng humigit kumulang 10 minuto bago ka tuluyang ma-recover. Pagkaupo mula sa kama, nanunuya si Yan Ruozo, galing ako sa loob ng 10 minuto, sabi mo. Tingin mo ba ako bilang isang tanga? Pagkatapos magsalita ni Yan Ruozo, nagsimula siyang umubo ng marahas habang namumula ang kanyang mukha. Nang makita iyon, naging ugat si Chin Yu sa lupa. Siya ay nababalisa na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay. Miss, tapusin na natin siya. Sabay-sabay na nagpipe ang matipunong bodyguard. Ikinaway ni Yan Ruozo ang kanyang kamay habang nakatingin sa orasan sa dingding. She declared, okay. Bibigyan ko siya ng 10 minuto. Ang totoo, kahit si Chin Yu mismo ay hindi sigurado kung gagana ito. Pagkatapos ng lahat, hindi masabi ni Chin Yu kung ang surreal na karanasan kanina ay katotohanan o panaginip lamang.
Walang babala, ang mga bodyguard ay humakbang patungo kay Chinyu at pinalibutan siya na parang natatakot na baka subukan niyang tumakas. 9 minuto ang lumipas nang wala sa oras. Sumilip sa wall clock, nagtanong si Yan Ruozo na may masamang mukha, mukhang nagsisinungaling ka sa akin. Kaya, paano ito? Masarap bang hawakan? Hindi napigilan ni Chinyu ang mapait na ngiti. Alam niyang walang saysay ang anumang paliwanag, dahil aalisin ang mga ito bilang dahilan. Kaya mas gugustuhin niyang hindi magsalita. Ang mga bodyguard ay humakbang pasulong, sinusubukang sakupin siya, ngunit kalmado si Chinyu. Hindi siya nakaramdam ng takot, kahit isang segundo. Ang kamatayan ay maaaring maging pagpapalaya para sa kanya sa puntong ito, nakikita na wala na siyang natitirang pag-asa sa mundong ito. Kalimutan mo na lang, sabi ni Yan Ruozo habang winawagayway ang kanyang kamay. Para sa mga kadahilanang hindi ko nais na ibunyag, hahayaan kita sa oras na ito. Gayunpaman, ayaw na kitang makitang muli, malamig na dagdag ni Yan Ruozo. Nananatiling tahimik, tumayo si Chinyu at yumuko kay Yan Ruozo. Aalis na ako, Miss Ruozo, sabi ni Chinyu at tumalikod na para umalis. Miss, hahayaan mo bang mag-slide ng ganon-ganon lang? Hindi nasisiyahang nagtanong ang mga bodyguard pagkaalis ni Chinyu. Tinulyapan sila ni Yan Ruozo at nanatiling tahimik saglit. Isipin mo lang ito bilang pagbabayad ng pabor sa kanyang ama, tahimik na bumaantong hininga si Yan Ruozo. Baka sa mukha niya ang pagkabigo. Bago siya dumating sa Jiangcheng, pinalaki ng kanyang lolo si Chinyu sa isang madaldal na paraan, hanggang sa punto ng apotheosizing ang lalaki. Malaki ang inaasahan niya sa kanya. Lolo, mukhang nagkamali ka sa kanya, daing ni Yan Ruozo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yan Ruozo ang mainit na pakiramdam na dumadaloy sa loob niya. Bago pa siya makapag-react, naubo na siya. Pagkatapos ay lumabas sa kanyang bibig ang isang madilim at malabo na sangkap. Miss, okay ka lang ba? Anong ginawa sa'yo ng bakla na yan? Kakalagkarin ko siya pabalik ngayon din. Papatayin ko talaga siya. Nang marinig ang kanilang mga pahayag, pinigilan sila ni Yan Ruozo. Matapos hawakan ang kanyang dibdib, nagulat siya nang makitang nawala ang baradong pakiramdam na ilang taon nang nagpapahirap sa kanya. Maging ang tuyo at makati na pakiramdam sa kanyang lalamunan ay tuluyang nawala. So nagsasabi siya ng totoo. Nalilitong komento ni Yan Ruozo. Naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. Ibalik mo siya dito ngayon din. Utos ni Yan Ruozo. Kabanata 4, ang domineering Yan Ruozo. Bagamat hindi maintindihan ng mga bodyguard ang sitwasyon, hindi sila nang ahas na suwiin ang utos ni Yan Ruozo. Agad silang umalis para habulin si Chinyu. Sa sandaling iyon, si Chinyu ay tumatawid sa gilid ng pangunahing kalye nang walang patutunguhan, mukhang nawawala ng pag-asa. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Bahay. Talagang hindi iyon isang opsyon. Magwawakas kaya siya sa kawalan ng tirahan. Tatay, nabigo ako sa iyo, hinaing ni Chinyu habang inaalala ang lalaki sa kanyang panaginip. Biglang bumilis ang isang Bentley sa direksyon ni Chinyu at huminto sa kanyang harapan. Bago niya namalayan ay napansin niyang bumaba ng sasakyan ang 5 bodyguard. Tumigil ka dyan. Hinaranggan ng mga bodyguard ang daan ni Chinyu. Inutusan ka ni Miss Ruozo na bumalik sa amin. Paglilinaw nila habang nananatiling walang ekspresyon. Naisip ni Chinyu na hindi siya hinahayaan ni Yan Ruozo na dumalsdas. Kaya sabi niya, okay lang. Tatanggapin ko ang kahihinatnan ng aking mga aksyon. Susundan kita. Dahil doon, masunaring sumakay si Chinyu sa kotse. Nanatiling tahimik ang lahat habang nasa biyahe. Hindi nagtagal, hinawakan ng matipunong bodyguard ang braso ni Chinyu at kinaladkad siya sa harap ni Yan Ruozo. Miss, pinigil namin siya ayon sa utos mo. Itinulak ng bodyguard si Chinyu patungo kay Yan Ruozo. Nang makita niya iyon ay napakunot ang noo niya. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa bodyguard. Sino ang nagtanong sa iyo na tretuhin siya ng ganito? Tanong ni Yan Ruozo sa matalas na tono. Sabay-sabay, ang bodyguard ay natarante at nauutil. Ako. Humingi ng tawad kay Mr. Chin ngayon din, utos ni Yan Ruozo. Miss, ako. Huwag mo akong ulitin.
Kinawian ni Yan Ruizo bago matapos ang pangungusap ng bodyguard. Pulang-pula ang mukha ng bodyguard hanggang tenga. Siya ay hindi kapani-pani walang nag-aatubili na humingi ng tawad sa isang dork tulad ni Chin Yu. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na sumalungat sa utos ni Yan Ruizo. Kaya kinagat niya ang bala at iniyuko ang ulo. Ay, sorry, Mr. Chin. Nanatili sa ganoong posisyon ang bodyguard at hindi naglakas loob na itaas ang ulo. Sinabi ni Chin Yu, okay lang, Miss Ruizo. Hindi naman big deal. Please let bygones be bygones. Tumango si Yan Ruizo at nagutos, pabayaan mo kaming dalawa. Nang marinig iyon, nagmamadaling lumabas ng silid ang iba. Pinuksan ni Yan Ruizo ang isang bote ng red wine, ibinuhos si Chin Yu ng isang baso, at nagkomento, hindi ko talaga inaasahan na may kasanayan ka sa medikal. Napatulala si Chin Yu. Nagulat siya, nagtanong siya ng may kagalakan, Miss Ruizo, ibig bang sabihin, fully recovered ka na? Well, yeah, sagot ni Yan Ruizo sa bahagyang pagkalito. Ang galing. Tuwang-tuwa ako. Isang binhi ng pag-asa ang umusbong sa gitna ng kawalan ng pag-asa ni Chin Yu. Mukhang totoo talaga. Naisip niya. Well, I've checked your background. Kaya, nagtataka ako kung bakit ang isang tao sa iyong mga medikal na kasanayan ay humantong sa isang hindi kahanga-hangang buhay, sabi ni Yan Ruizo na kakaiba. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Chin Yu. Miss Ruizo, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa iyo, sabi ni Chin Yu na may mapait na ngiti. Gayunpaman, walang paraan si Chin Yu na masasabi sa kanya na nakuha niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan at kaalaman sa medisina sa isang panaginip. Kung sasabihin niya ang mga ganoong salita, iisipin niyang wala na siya sa isip niya. Gayunpaman, si Chin Yu ay tila isang hamak na tao sa opinyon ni Yan Ruizo. Kaya, ang kanyang reaksyon ay nakadagdag lamang sa kanyang magandang impresyon sa kanya. Wala bang pagkakataon na ipakita ang iyong galing? Pabiro na tanong ni Yan Ruizo. Pagkatapos tumawa, nanatiling kalmado si Chin Yu. Sige, ipaalam sa akin kung ano ang maaari kong gawin upang ibalik ang pabor. Pangalanan mo ang iyong presyo. O may iba ka pa bang gusto? Nang aasar na tanong ni Yan Ruizo. Ang kanyang mga salita ay hindi malinaw. Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay at tumanggi, hindi, Miss Ruizo. Wala akong kailangan. Iniligtas mo ako, kaya ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa iyo. Sigurado ka bang wala kang gusto? Tanong ni Yan Ruizo na may mahinang ngiti. Alam mo, kaya kung tuparin ang anumang kahilingan mo. Kailangan mo lang sabihin. Medyo umaasam si Yan Ruizo. Umiling si Chin Yu at sumagot, hindi ko talaga kailangan ng anuman. Salamat sa iyong alok. Matapos marinig ang mga salita ni Chin Yu, isang pahiwatig ng saya ang sumili sa mga mata ni Yan Ruizo. Si Chin Yu ay tila isang mabait at tunay na tao kahit papaano. Biglang tumunog ang telepono ni Chin Yu. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang makita ang caller ID sa screen dahil ang tumawag sa kanya ay si Soyan. Kinuha ni Chin Yu ang kanyang telepono at pumunta sa gilid para sagutin ang tawag. Sa sandaling pinindot niya ang answer button, maririnig si Soyan na nagsasabi sa malupit na tono, patay ka na ba? Kung hindi, ibalik ang iyong asterisk sa dito ngayon din. Nag-aapoy sa galit si Chin Yu nang marinig ang mga masasakit na salita. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nag-riposte siya, bakit iniisip mo na babalik ako pagkatapos ng ginawa mo? Agad na tumawa si Soyan sa kanyang sinabi. Oh, kaawa-awang Chin Yu. Akala mo ba gusto kitang balikan? Oh, pakiusap. Hinihiling ng nanay ko na bumalik ka dito para pirmahan ang form ng kasunduan sa diborsyo, panunuyan ni Soyan. Mas mabuting huwag kang humila ng anumang nakakatawa. Kung hindi, hihilingin ko kay Zhaogang na ipadala ka sa Netherworld. Gumuso si Soyan. Nang marinig iyon, kinuyam ni Chin Yu ang kanyang mga kamao nang hindi sinasadya. Pagkapit ng kanyang mga ngipin, sumigaw siya, Soyan, ikaw talaga ang pinakamasama. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako kakapit sa'yo. Pagsisisihan mo ang ginawa mo balang araw. Ang pinakapinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pagpapakasal sa isang walang kwentang hamak na tulad mo. Kumanti naman si Soyan.
Agad niyang pinatay ang tawag pagkatapos magsalita. Si Chinyu ay tila nababagabag dahil siya ay may halo-halong emosyon. Pagkatapos ng lahat, imposibleng hindi magkaroon ng damdamin para sa isang tao pagkatapos na gumugol ng 3 taon sa kanila. Gayunpaman, nilunod ng kahihiyan at galit ang kanyang positibong emosyon. Anong nangyari? Nakangiting tanong ni Yan Ruozo pagkatapos humigop ng red wine. Umiling si Chinyu at tumugon, Miss Ruozo, kailangan kong umuwi ngayon. May isang bagay na kailangan kong harapin. Kinindatan ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at nagsalita, divorce. Si Chinyu ay natulala saglit. Pagkatapos ay tinanong niya, paano mo nalaman ang tungkol dito? Isang random na hula lang, sagot ni Yan Ruozo na kalahating puso. Sasama ako sa iyo, tumayo si Yan Ruozo at sinabi. Ayos lang. Okay lang ako, pagtanggi ni Chinyu, na ikinakaway ang kanyang mga kamay. Utos ni Yan Ruozo sa nangingibabaw na tono, ipapadala kita doon. Tumigil ka sa pag-ungol. Sa pakiramdam na nagbitiw, umalis si Chinyu kasama si Yan Ruozo. Nang makalabas sila ng silid, agad na lumapit sa kanila ang sekretarya ni Yan Ruozo. Papalapit sa tenga ni Yan Ruozo, mamulong siya, Miss Ruozo, andito na ang gobernador ng Chuzhou at ang hepe ng Chuzhou Region. Iniimbitahan kanila para sa isang handaan. Bahagyang sumakit ang ulo ni Yan Ruozo nang marinig iyon. Pinunasan niya ang kanyang mga templo, mamulong siya, napakaabala nito. Paghintayin sila ng ilang sandali. Sabihin mo lang sa kanila na may late na ako. Yes, miss, sabi ng sekretarya. Kasunod noon, huminto ang sasakyan ni Yan Ruozo sa harap ni Chinyu. Pasok. Iminuwestro ni Yan Ruozo ang kanyang daliri. Nang makitang ang pagtanggi ay hindi isang matalinong opsyon, si Chinyu ay sumakay sa kotse ng sunod-sunod. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa main entrance ng Su Residence. Miss Ruozo, aalis na ako. Salamat sa ride, magalang na sabi ni Chinyu bago bumaba ng sasakyan. Ngunit hindi inaasahan ni Chinyu na lalabas ng kotse si Yan Ruozo kasama niya. Pinasadahan ng mga daliri ang kanyang buhok, sinabi niya ng may matingkad na ngiti, sasamahan kita. Si Chinyu ay natulala. Yan Ruozo donned a smile on her face. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng pamilya mo. Kabanata 5. Medyo nakaramdam ng awkward si Chinyu. Alam na alam niya sa kanyang puso na tiyak na ipapahiya siya ng mga ito sa kanyang pag-uwi. Ayaw ni Chinyu na masaksihan ng sinuman ang kanyang pinaka-nakakahiya na kalagayan. Gayunpaman, tila nabasa ni Yan Ruozo ang isip ni Chinyu. Nakangiting sinabi niya, anuman ang mga paghihirap, mananatiling hindi malulutas ang mga ito hanggat hindi mo sila nahaharap, di ba? Huminga ng malalim, tumango si Chinyu. Pagkatapos ay inakay niya si Yan Ruozo habang naglalakad sila patungo sa main entrance. Ang lahat ng miyembro ng pamilyang So ay nagtipon sa sala. Si Zhao Gang ay makikitang walang pakundangan na nakayakap kay So Yan. Hindi lang sinaway ng biyenan ni Chinyu, si Sun Yumei, si Zhao Gang, kundi ibinuhos pa niya ang mayabang na lalaki ng isang tasa ng tsaa. Nawala ng gana si Chinyu sa nakita at naikuyom ang kanyang mga kamao. Bago siya makapagsalita, hinailan ni Yan Ruozo ang kanyang braso at umiling. Sa isang sulyap kay Yan Ruozo, pinigilan ni Chinyu ang kanyang galit. Wow! Nahanap mo na ang sarili mong sisiw bago pa tayo opisyal na hiwalayan, ha? Tinuri ni Su Yan si Yan Ruozo sa sama ng loob. Bagamat walang nararamdaman si Su Yan para kay Chinyu, labis na nalungkot ang una nang makita ang kanyang malapit ng maging dating asawa na nanliligaw sa ibang babae sa napakaikling panahon. Sa kabilang banda, si Zhao Gang ay nakatingin kay Yan Ruozo na halos umaalis na ang laway sa kanyang mga labi. Masyadong mapang-akit ang babaeng nasa harapan niya para iiwas niya ang tingin. Masyadong kaakit-akit ang kanyang figure, mukha, at ugali, hindi siya mapaglabanan. Si Su Yan, na nasa tabi niya, ay namutla sa paghahambing. Ang taong ito ay aking kaibigan. Mas mabuting huwag mo siyang igalang, malamig na babala ni Chinyu. Bumantong hininga si Su Yan at hindi pinansin si Chinyu. Then she writedly, Sok. Sis, tanga ka talaga.
To-think na kukunin mo ang isang scrap na itinapon ko. Hindi mo ba alam na siya ay isang walang gulugad na uod? Hindi naapektuhan si Yan Ruozo sa sinabi nito. Running her fingers through her hair, she riposted casually, only an unsophisticated woman would leech of a distinguished man. Hindi ako katulad mo. Nag-aapoy sa galit si Suyan nang marinig iyon. Bakit, maliit ka? Si Suyan ay nanginginig sa galit, ngunit wala siyang maisip na sasabihin bilang pabulaanan. Naglalaway si Zhaogang kay Yan Ruozo. Imposibleng hindi pagnasaan ang isang kagandahang tulad niya. Miss, parang hindi ka average Jane. And if you don't mind my asking, ano ang pinagkakakitaan mo? Nakangiting tanong ni Zhaogang. Pagkatapos mag-isip, sumagot si Yan Ruozo, kasali ako sa lahat ng uri ng negosyo. Real estate, pamumuhunan, e-commerce, at iba pa. Real estate, nanlaki ang mga mata ni Zhaogang nang marinig iyon. Nakaramdam siya ng kasiyahan, nagtanong siya, Miss, alam mo ba na ang pamilya yan ni Jingdo ay nagdadala ng mga pagkakataon sa negosyo sa aming lungsod? Mukhang hindi nabigla, tumango si Yan Ruozo. Alam ko. Nagpatuloy si Zhaogang sa isang narcissistic na paraan, sabihin ng totoo, nakipagdeal ang pamilya ko sa pamilya yan. Miss, baka interesado ka sa isang collaboration. Kitang-kita ang intensyon ni Zhaogang. Inaakit niya si Yan Ruozo kasama ang pamilya yan. Hindi lang ito na-appreciate ni Yan Ruozo, kundi nagpakawala pa siya ng ngiti. Ang pamilya Zhao, tama ba? Sige. Tatandaan ko ito ngayon, nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Sa pag-aakalang nakuha niya ang kanyang atensyon, si Zhaogang ay nasa Cloud9. Inilabas ang kanyang business card, sinabi niya, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin kung may kailangan ka. Anong ginagawa mo? Inis na sabi ni Suyan. Si Zhaogang ay umubo at bumalik sa gilid. Kinuha ang form ng kasunduan sa diborsyo, hinampis ito ni Suyan sa mesa bago si Qingyu. Pirmahan ito, at tapos na tayo, ngumuso si Suyan. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, pinandilatan ni Qingyu si Suyan at sinabing, Suyan, pagsisisihan mo ito balang araw. Tumigil ka na, pwede ba? Nairita si Suyan. Dahil doon, nanatiling tahimik si Qingyu at hinawakan ang panulat para pirmahan ang kanyang pangalan sa mga papel. Pagkatapos ay ibinalik niya sa kanya ang mga dokumento. Isinusumpa ko na ipapaluhod ko kayong dalawa sa harap ko at hihingi ng tawad. Kumagulol si Qingyu na may dugong mga mata. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyan noong araw na iyon. Tumawa sina Suyan at Zhaogang matapos marinig iyon. Ang tanga. Malapit na kaming pumirma ng deal sa pamilya yan, at aakyat kami para maging pinakamayaman sa Jiangcheng. Ikaw naman. Ikaw ay walang iba kundi isang incompetent scum. Panunuya ni Suyan. Huminga ng malalim, hinawakan ni Qingyu ang kamay ni Yan Ruozo at tumalikod para umalis habang nananatiling tahimik. Hindi napigilan ni Qingyu ang nag-uumapo na puot pagkasakay sa sasakyan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya, maghintay ka lang. Sa kaalamang minana niya sa kanyang ama, si Qingyu ay puno ng kumpiyansa. Sa sandaling iyon, nagtanong si Yan Ruozo, nasusuklam ka ba sa kanila? Paglingon kay Yan Ruozo, pilit nang ngumiti si Qingyu. Walang matinong tao ang hindi matitinag sa kahihiyan na tulad nito. Kumurap-kurap, nag-isip si Yan Ruozo. Sa maikling panahon, dumating ang sasakyan sa isang residential area sa sentro ng lungsod ng Jiangcheng, Dragon Paradise. Pagpasa ng isang set ng mga susi kay Qingyu, itinuro niya ang isang bilya na ilang layo mula sa kanila at ipinaliwanag, dapat kang manatili dito sa ngayon. Napatulala si Qingyu nang matanon niya ang marangyang tirahan. Umiling siya, sinabi niya, Miss Ruozo, napakalaki ng bahay na ito para sa akin. Hindi ko deserve ito. Nagkibit balikat si Yan Ruozo. Ito ang pinakamaliit na ari-arian na pagmamay-ari ko. Nakanganga si Qingyu sa kanya, pakiramdam na hindi makapagsalita. Nang makitang wala siyang mapupuntahan, kinuha niya ang mga susi mula kay Yan Ruozo. Miss Ruozo, hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan habang nabubuhay ako. Hawak ang mga susi sa kanyang mga kamay, mukhang determinado si Qingyu. Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at nagkomento, alagaan mo muna ang iyong sarili, tanga.
Mabilis na umalis si Yan Ruozo at umalis kaagad pagkatapos. Sa takip silim, dumating si Yan Ruozo sa isang dinner party sa isang Maybach na may plaka ng Jingdo. Halos lahat ng mga kilalang tao ng Chuzhou ay natipon sa hapunan. Kahit ang pinakamayaman ni Jiang Cheng ay hindi gaanong mahalaga tulad ng isang server na nagre-refill ng mga inumin para sa mga bisita. Si Yan Ruozo, habang nasa pisngi, ay nawala sa malalim na pag-iisip sa paglalakbay patungo sa piging. Miss, gusto mo ba talagang pakasalan ang uod na iyon? Ulalas ng kanyang sekretarya. Nakatitig sa kanya, sumagot si Yan Ruozo, to be honest, medyo naniniwala na ako sa sinabi sa akin ni Lolo kanina. Ano ang ibig mong sabihin sa paniniwala sa mga salita ni Old Mr. Yan? Nag-aalalang tanong ng kalihim. Siya ay walang iba kundi walang kwentang basura. Masyado siyang inconsequential kumpara sa mga young masters sa Jingdo, paalala ng kalihim. Umiling si Yan Ruozo. Hindi naman siguro. Tingnan mo, siya ay isang tao na may maraming mga kasanayan sa kanyang utos, ngunit pinili niyang manatiling mababang loob. Bukod dito, hindi siya humingi ng anumang bagay mula sa akin bilang kapalit para sa kanyang pabor, sa kabila ng pamumuhay sa gayong masamang kalagayan. Sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo kung pinahiya ka ng iyong asawa ng ganoon? Tanong ni Yan Ruozo. Kumunot ang noo ng sekretarya at ngumuso, hinding-hindi ko sila patatawarin dahil doon. Tingnan mo. Iyan ang normal na reaksyon, banggit ni Yan Ruozo. Ang katotohanan na hindi siya humingi ng tulong sa akin ay nagpapahiwatig na siya ay isang tao na may gulugod, dagdag ni Yan Ruozo na may malawak na ngiti. Pamulong ang sekretarya, sino ang nakakaalam kung tahimik lang siya at walang gagawin? Hindi. Alam kong magiging mahalaga siya sa hinaharap, deklara ni Yan Ruozo ng may pag-asa. Pilit na ngumiti ang sekretarya at nginisyan, in the future. Kahit nabigyan pa natin siya ng 10 buhay, duda ako na kaya niyang hawakan ang kandila sa mga young masters sa Jingdo. Huwag kang masyadong sigurado. Umiling si Yan Ruozo at nagpatuloy, dapat mong bigyan ng lalaki ng kaunting oras upang patunayan ang kanyang sarili. Kasunod nito, binago ni Yan Ruozo ang paksa at nagtanong, kung saan, mayroon bang kumpanya sa listahan ng aming pakikipagtulungan na pinamamahalaan ng pamilya Zhao. Sa pagbukas ng laptop, tinakbo ng sekretarya ang listahan ng maigi at tumango. Oo, Miss Ruozo, may isa. Ang pamilya Zhao ay medyo taos-puso. Higit pa rito, ang kanilang kumpanya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang sa Jiangcheng batay sa kanilang kabuoang taunang kita. Ang kumpanyang ito ay isang magandang kasosyo sa pakikipagtulungan. Nang marinig iyon, nagutos si Yan Ruozo ng walang pag-aalinlangan, okay. Alisin sila sa listahan. Kabanata 6, lumuhad sa akin at humingi ng tawad. Napatulala ang sekretarya. Bagamat hindi niya maintindihan ang dahilan ng kahilingan ni Yan Ruozo, hindi siya nang ahas na magtanong. Sige, Miss, babawiin ko ang imbitasyon ng pamilya Zhao, sagot ng sekretarya. Mabilis niyang isinagawa ang utos ni Yan Ruozo sa laptop. Sandali lang. Biglang nagbago ang isip ni Yan Ruozo. Utos niya na may palihim na tingin, huwag mong bawiin ang kanilang imbitasyon. Ha! Nataranta ang sekretarya. Nagniningning ang malalaking malaamog na mga mata ni Yan Ruozo habang bumubulong, hindi na ako makapaghintay na makita ang kanilang reaksyon kapag nakita nila si Qingyu sa handaan. Uwi. Ang Dragon Paradise ay ang pinaka-high-end na residential area sa Jiangcheng. At ang bilya na pinatuloy ni Yan Ruozo kay Qingyu ay nasa gitna ng lugar na iyon. Ang lahat ng nasa harap ni Qingyu ay parang surreal habang nakatingin siya sa marangyang interior ng bilya. Nagtataka ako kung sino talaga si Miss Ruozo, sabi ni Qingyu. Alam ni Qingyu na hindi niya mabubuhay magpakailanman sa pabor ng iba. Pagkatapos lamang magkaroon ng sapat na kapangyarihan, kayamanan, at autoridad maaari siyang makakuha ng paggalang mula sa mga tao. Hindi nag-aksaya ng oras, umupo si Qingyu sa isang lotus position sa sofa at ipinikit ang kanyang mga mata. Sunod-sunod na nagliwanag sa kanyang isipan ang mga gintong flare. Ang mga ilaw na iyon ay naglalaman ng sagradong kaalaman sa medisina at mga pamamaraan ng paglilinang, karunungan na hindi maiisip ng sinuman.
Uhaw sa kaalaman, sinuri ni Chinyu ang lahat ng impormasyon ng lubusan. Tinagtagal, napagtanto niya na ang sagradong kaalaman sa medikal ay naglalaman ng impormasyon na higit sa kanyang pinakamaligaw na mga pangarap. Sa tugatog ng husay nito, hindi lamang siya nakapagpapagaling ng mga karamdaman, kundi kaya niyang buhayin ang mga tao. Higit pa riyan, si Chinyu ay nalilito kung ano ang kaya ng cultivation. Sa unang antas ng chi refining stage lamang, ang isa ay maaaring tumakbo ng ligaw sa mundo nang walang problema. Ang isa ay maaaring ituring na hindi magagapi kapag naabot nila ang stage ng foundation establishment. At ang kanilang habang buhay ay maaaring pahabain sa ilang daang taon. Si Chinyu ay unti-unting nasa sabik habang tinatalakay niya ang impormasyon. Nakasulat ang glee sa buong mukha niya. Sa sandaling simulan ko ang aking paglalakbay sa paglilinang, ang pamilya Zhao at iba pang mga pamilya ay magiging walang kaugnayan. Naikuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao habang siya ay napuno ng bagong kumpiyansa. Zhao Gang? Suyan. Maghintay ka. Isang kislap ng galit ang sumilay sa mga mata ni Chinyu. Walang pag-aaksaya ng oras, nagsimula siyang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng kalikasan sa paligid niya alinsunod sa mga pamamaraan na naitala sa kanyang memorya. Sa Chinyu bilang pivot, ang espiritual na enerhiya sa paligid ng residential area ay dumaloy patungo sa kanya. Ang espiritual na enerhiya ay tumago sa mga butas ng balat ni Chinyu at sa wakas ay sumanib sa kanyang chi sa kanyang dantian. Ipinagpatuloy ni Chinyu ang proseso ng walang patid na nakapikit hanggang sa pagsikat ng araw kinabukasan. Matapos imulat ang kanyang mga mata, isang ulap ng malabo na chi ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi lamang siya na-energize at na-refresh, ngunit hindi rin siya nakakaramdam ng isang onsa ng pagkahilo sa kabila ng pagpupuyat sa buong gabi. So ito ang unang antas ng chi refining stage, ha? Huminga ng malalim si Chinyu. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, naramdaman niya ang hindi mauubos na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang mapagtanto iyon. Kung ikukumpara sa mahinang tao noon, maaari siyang ituring na isang muling isinilang na tao sa kanyang kasalukuyang yugto. Pagkatapos ay binato ni Chinyu ang malaking bato sa tabi niya. Kasunod ng isang malakas na putok, ang malaking bato ay naging mga labi. Sa pagpapakita ng kapangyarihang ito, napabuntong hininga si Chinyu. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kamao ay magbubunga ng napakaraming kapangyarihan sa unang antas pa lamang ng chi refining stage. Hindi niya maiwasang magtaka kung gaano siya maaaring magpatuloy sa paglaki. Ang tanging pag-iisip mismo ay naging dahilan ng pagkapuno ni Chinyu ng lubos na kaligayahan. Nakakahiya na ang antas ng konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa paligid ng lugar na ito ay masyadong diluted. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Chinyu. Nakuha niya ang bawat patak ng espiritual na enerhiya sa paligid ng lugar na ito sa isang gabi. Imposible para sa kanya na patuloy na mapabuti. Ayon sa mga tala sa kanyang memorya, mayroon pa ring ibang paraan upang umunlad maliban sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng kalikasan. Iyon ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga halamang gamot. Kung mas matanda ang mga halamang gamot, mas maraming espiritual na enerhiya ang nilalaman nito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Chinyu na magtungo sa herbal pharmacy upang bumili ng isang batch ng mga halamang gamot. Pagkatapos halukayin ang kanyang bulsa, nakakuha siya ng halagang 132. Sa pagtingin sa kakarampot na pera sa kanyang kamay, ngumiti si Chinyu. Mula nang ikasal si Chinyu kay Suyan, ibinigay niya ang bawat sentimo ng kanyang sweldo sa kanya. Ang halaga ng baon na natatanggap niya bawat buwan ay depende lamang sa kanyang kalooban. Kung ang kabuoang pag-aari ng isang lalaki sa edad na 30s ay humigit kumulang 100 plus lamang, ang lahat ay malaglag ang pangahabang sila ay biglang tumili. Mukhang ang cultivation ay nangangailangan ng malakas na suportang pinansyal, komento ni Chinyu na may pilit na ngiti. Umalis siya sa bahay na may hawak lamang na $100 na halaga ng pera. Habang naglalakad siya malapit sa main entrance ng residential area, isang Mercedes-Benz ang humarang sa daan niya. Sa sandaling huminto ang sasakyan, makikita sina Zhao Gang at Suyan na bumaba dito. Chinyu? Seryoso ka ba?
How dare you stall us all the way here? Sigaw ni Suyan pagkababa niya ng sasakyan. Ano pa ang gusto mo pagkatapos mong pirmahan ang form ng divorce agreement? Sa tingin mo ba ito ay nakakatawa? Dagdag pa ni Suyan na may paghamak. Tinitigan siya ni Chinyu at sinabing, huwag mong purihin ang iyong sarili. I'm flattering myself, sabi mo. Itinuro ni Suyan ang kanyang daliri sa kanyang sarili. Nahihirapan siyang magpigil ng tawa. Dumating ka sa harapan ko sa umaga, at nang ahas kang sabihin na niloloko ko ang sarili ko. Gumisi si Suyan. Si Zhaogang, na nasa gilid, ay lumapit kay Chinyu at tinapak ang kanyang balikat. Hoy, lalaki, akin si Suyan. Kung patuloy mong paglalaroan ako, babuliin ko ang mga paa mo. Naririnig mo ba ako? Nagbabala si Zhaogang sa mahinang tono. Naiinis si Chinyu nang makita ang mga nangangalun niya. Sa pagkakataong iyon, hindi niya maintindihan kung paano pa niya natitiis ang ganitong kakulit na babae at nanatili pa siya sa iisang bubong kasama nito sa loob ng 3 taon. Huminga ng malalim si Chinyu, nanunuya, huwag kang mag-alala. Hindi ako interesado sa isang hasi. Itago mo siya sa sarili mo. Anong sinabi mo? Sinong tinatawag mong hasi? Si Suyan ay umungal sa galit na parang tusong. Agad na sumulong si Zhaogang at pinatigil si Chinyu sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ay humagulgol siya, Chinyu, pagod ka na bang mabuhay? Paumanhin sa aking asawa. Kung hindi, tiyak na babuliin ko ang iyong mga binti. Isaalang-alang ang iyong sarili na binalaan. Itinulak ni Chinyu ang kamay ni Zhaogang, kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabi, bibigyan din kita ng pagkakataong lumuhad sa harapan ko at humingi ng tawad. Gawin mo, at hahayaan kong mag-slide ito. Kabanata 7, sinabi ko na siya. Si Zhaogang ay natigilan sa mga salita ni Chinyu. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng chortle. Babe, narinig mo ba ang sinabi ng lokong ito? Pinibigyan niya ako ng chance. Hahaha. Ito ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko sa loob ng ilang sandali. Hindi napigilan ni Zhaogang ang kanyang pagtawa. Pinagtawanan ni Suyan, Chinyu, nawala ka ba sa isip mo sa loob lang ng isang araw? O nakalimutan mo na ba ang pakiramdam ng mabugbog ka? Hindi umimik si Chinyu ngunit pinandilatan si Zhaogang at muling sinabi, Zhaogang, ito na ang iyong huling pagkakataon. Inilagay ang kanyang kamay sa likod ng kanyang tainga, sinabi ni Zhaogang, ano ang sinabi mo? Sabi ko lumuhad sa harap ko at humingi ng tawad, ako ay. Pumunta ka sa impyerno, tanga ka. Tinuntok ni Zhaogang si Chinyu bago natapos ng huli ang kanyang pangungusap. Gayunpaman, pinalipad si Zhaogang sa pamamagitan ng isang sampal mula kay Chinyu bago pa matamaan ng una ang huli. Kaagad pagkatapos, ang Zhaogang ay malakas na hamampas sa dingding. Napanganga si Suyan sa nangyayari sa harap ng kanyang mga mata sa pagkatulala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Paanong ang isang mahinang house husband tulad ni Chinyu ay makagawa ng ganoong kalaking kapangyarihan sa isang sampal? Sampain ka. Papatayin kita. Nagpumigla si Zhaogang na makatayo bago tumakbo patungo sa Chinyu. Sa isang walang kibo na mukha, si Chinyu ay pinalo ng isang sipa sa tiyan ni Zhaogang. Kasunod nito, hindi na makabangon si Zhaogang. Damanak ang dugo mula sa kanyang bibig, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puson, dahilan para mapilipit ang kanyang mukha. Tumingin si Chinyu sa kanyang mga kamay ng may galek. Mukhang totoo ang lahat. Tuwang-tuwa si Chinyu. Si Zhaogang, na nakahiga pa rin sa lupa, ay hindi makabangon kahit anong pilit niya. Ayaw na ni Chinyu na makitungo sa mga hamak na tulad nila, kaya pinandilatan niya ng mata si Zhaogang at kinawayan, itigil mo na ang pang-aasar sa akin. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Chinyu at umalis. Sa wakas ay nabawi ni Suyan ang kanyang katinoan matapos ang kanyang silhouette ay hindi na makita. Tinulungang tumayo si Zhaogang, nag-aalala siyang nagtanong, Honey, okay ka lang? May pagtatampo na ekspresyon sa kanyang mukha, si Zhaogang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, isinusumpa ko na papatayin ko siya. Gagawin ko to. Uwi. May mahigit 100 sa kanyang bulsa, binisita ni Chinyu ang bawat herbal na parmasya sa Jiangcheng.
Ngunit sa maliit na halaga ng pera, maaari lamang siyang bumili ng mababang kalidad na mga halamang gamot na halos hindi epektibo. Sa palagay ko kailangan kong laruin ito sa pamamagitan ng tainga. Ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo at tinitigan ang mga tuyong damo sa kanyang kamay habang nagbubuntong hininga. Sakto namang tumunog ang telepono ni Chinyu sa sandaling iyon. Matapos kunin ang kanyang telepono, napansin niyang ang tumatawag ay walang iba kundi si Soyan. Isang kislap ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Chinyu bago niya sinagot ang tawag. Anong gusto mo? Sinabi ni Soyan, Chinyu, ikaw na anak ng abtik. How dare you hit Zhaogang? Bastard ka! Dapat kang pumunta at humingi ng tawad kay Zhaogang, kung hindi. Dahil nag-aatubili na makinig sa kanyang daldal, agad na tinapos ni Chinyu ang tawag. Napatulala si Soyan sa mga pangyayari. Namumula ang mukha niya sa galit, sinabi niya, how dare he and my call like this? Nangangamba ang kanyang mga ngipin, agad na tumawag muli si Soyan. Anong gusto mo? Sabihin mo na. Inis na tanong ni Chinyu. Kinagat ni Soyan ang kanyang mga ngipin at tumugon, nakipag-ugnayan na si Zhaogang. Kuya Ho, umupo ng mahigpit at maging handa sa darating. Talagang tatapusin ka niya. Pagkatapos noon, sabay-sabay na tinapos ni Soyan ang tawag. Biglang nalungkot si Chinyu. Si Brother Hu, na ang tunay na pangalan ay Lei Hu, ay isang kilalang tao sa Jiangcheng. Siya ay pinagsama-sama sa mga developer ng real estate at gumawa ng isang windfall. Kasalukuyan siyang may isang grupo ng mga compound sa ilalim ng kanyang utos. Hindi isang labis na pahayag ang sabihin na walang nang ahas na tumawid sa Leiho sa Jiangcheng. Napabuntong hininga si Chinyu at bamulong, masyado pa rin akong mahina. O kung hindi, hindi ko kailangang matakot sa mga katulad ni Leiho. Pagkasabi noon, walang ibang paraan si Chinyu kundi ang patuloy na pahusayin ang sarili sa sandaling iyon. Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Sa ibang lokasyon, nakaupo si Yan Ruozo sa kanyang asyenda habang dahan-daang tinatangkilik ang kanyang tsaa. Miss, 3 araw na lang magaganap ang handaan natin. Ito ang listahan ng mga dadalo na aking na-draft. Mangyaring tingnan. Ibinigay ng kalihim ang dokumento kay Yan Ruozo. Agad niyang kinuha iyon at nag-browse sa listahan. Sa listahang iyon, bukod sa mga negosyante sa Jiangcheng, mayroon ding mga kilalang tao mula sa Chuzhou. Magdagdag ng isa pang tao, utos ni Yan Ruozo. Pansamantalang tanong ng sekretarya, Miss, pwede ko bang malaman kung sino ang tinutukoy mo? Chinyu? Sagot ni Yan Ruozo na may bahagyang ngiti. Sa pagbanggit ng pangalan ni Chinyu, naging malungkot ang ekspresyon ng sekretarya. Miss, si Chinyu ay hindi isang entrepreneur, sabi ng sekretarya. Palibhasa'y mukhang hindi nababahala, walang pakialam na nagpahayag si Yan Ruozo, sinabi ko na nga siya. Hindi ko lang hahayaan na dumalo si Chinyu, pero ipapakilala ko siya sa lahat ng tao sa Jiangcheng. Ipapaalam ko sa lahat sa Jiangcheng na ang Chinyu ay sa akin, Yan Ruozo. Kabanata 8, sa palagay mo ba deserve mo ito? Isa lang ang motibo ni Yan Ruozo. Gusto niyang ilagay si Chinyu sa mata ng bagyo ng Jiangcheng at patunayan kay Soyan na hindi siya walang kwenta. Hindi na kailangang sabihin, susuko si Yan Ruozo kay Chinyu kung hindi niya mahawakan ang pressure. Kinagabihan, dinala ni Chinyu ang mga halamang binili niya kanina at naghanda para umuwi. Pagdating niya sa main entrance ng residential area, napansin niyang nakatayo doon si Yan Ruozo. Pinalamutian ng puting damit, ang kanyang mahabang buhok na dumadaloy sa malamig na simoy ng gabi, nakuha niya ang atensyon ng lahat ng dumaan. Nang makita iyon, nagmamadaling lumapit si Chinyu sa kanya. Miss Ruozo, ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ni Chinyu. Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at sumagot, syempre, para puntahan at bisitahin ka. Nakaramdam ng kaunting flattered, napakamot ng ulo si Chinyu, dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ano ang dala mo? Tanong ni Yan Ruozo matapos mapansin ang mga halamang gamot sa kamay ni Chinyu. Kumuha ako ng tradisyonal na Chinese medicine, sagot ni Chinyu. Kinuha ni Yan Ruozo ang bag ng medicinal herbs mula sa kamay ni Chinyu at nagtanong sa pabirong paraan, So, Dr. Chin, sino ang gagamutin mo sa pagkakataong ito?
Napakamot sa kanyang ulo, tumawa si Chinyu, hindi ito para sa paggamot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito sa iyo. Napasinghap si Yan Ruozo ng mga halamang gamot at nagkomento, na wala na ang mga halamang gamot na ito, tama ba? Bakit mo binili ang mga ito? Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas mula rito. O baka wala kang sapat na pera. Tinulyapan ni Yan Ruozo si Chinyu na para bang alam niya ang kanyang kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan. Tumanggo si Chinyu sa alanganin. Tumawa si Yan Ruozo at itinapon ang masamang halamang gamot sa basurahan. Ipapadala kita sa ibang pagkakataon, sabi ni Yan Ruozo. Umiling si Chinyu at tumanggi, hindi, mangyaring huwag, Miss Ruozo. Masyado na akong maraming pabor sa iyo. Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at sinabing, maaari mo akong bayaran pagkatapos mong yumaman. Pilit nang umiti si Chinyu at nagtanong, paano kung mananatili akong sira sa buong buhay ko? Kalokohan. Tinamaan ni Yan Ruozo ang ulo ni Chinyu. Naniniwala ako na ikaw ay magiging isang hindi pangkaraniwang tao sa hinaharap. Tinitigan ni Yan Ruozo si Chinyu sa kanyang malalaking mata na puno ng sinseridad. Natubagin ang mga mata ni Chinyu nang marinig iyon. Halos tumulo ang luha sa kanyang mukha. Mula pagkabata, halos lahat ay itinuring si Chinyu bilang isang walang kwentang uod. Sa makatuwid, walang sino man ang nagtitiwala sa kanya ng ganoon. Ang puso ni Chinyu ay puno ng pasasalamat matapos marinig ang mga salita ng paninindigan ni Yan Ruozo. Salamat, Miss Ruozo, sabi ni Chinyu habang kinukusot ang kanyang mga mata. Na-touch siya. Casual na iginiit ni Yan Ruozo, ang isang tao ay hindi dapat umiyak ng ganoon kadali. Sige. Masiglang tumango si Chinyu. Kasabay nito, isang van ang mabilis na humarurot patungo sa kanila mula sa malayo. Huminto ang van sa harap ni Chinyu, at bumaba sa sasakyan ang isang dosenang malalaking lalaki na may hawak na mga paniki na gawa sa kahoy. Ang nangungunang figure ay isang nasa katanghaliang gulang na kalbo na lalaki na may iconic na peklat sa kanyang mukha. Ang lalaking iyon ay ang kasumpa-sumpa na si Lei Ho ng Jiangcheng, na nagngangalang kapatid na Ho. Miss Ruozo, mangyaring pumasok kaagad sa loob, lumingon si Chinyu para tumingin kay Yan Ruozo at nagutos. Itinuon ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata sa mga taong iyon ngunit hindi nagpakita ng kahit katiting na takot. Nandito ba sila para sayo? Tanong ni Yan Ruozo na may pag-uusisa. Dahil sa pagkabalisa, tumugon si Chinyu, Miss Ruozo, ipapaliwanag ko ito sa iyo mamaya. Mangyaring umalis sa lugar na ito ng mabilis. Walang pakialam na sinabi ni Yan Ruozo, oh well. Isa lang akong mahinang babae. Sigurado akong hindi nila ako tatangkaing saktan. Sa sobrang kaba, tumayo si Chinyu sa harapan ni Yan Ruozo upang protektahan siya nang hindi niya malay. Isang mainit na pakiramdam ang dumampi sa puso ni Yan Ruozo nang gawin iyon ni Chinyu. Kasabay nito, mas lalong bumuti ang opinyon niya sa kanya. Nagtago sa likod ni Chinyu, sumilip siya sa grupo ng mga bastos. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Lei Ho ang kanyang mga nasasakupan at humakbang patungo sa Chinyu. Hawak ang isang paniki sa kanyang kamay, sinuri niya si Chinyu bago nagtanong, ikaw ba ang nakabangga kay Zhao Gang? Huminga ng malalim si Chinyu at matapat na sumagot, siya ang unang nagsimula nito. Si Lei Ho ay nagpipe sa inis, tumigil ka sa pagdadaldal. Kung sinaktan ka niya, pagkatapos ay pagsisilbihan ka ng tama. Dapat mong tiisin ito ng walang paghihiganti. Sinabi ni Chinyu, ang batas ay hindi gumagana ng ganoon sa mundong ito. Hahaha. Si Lei Ho at ang kanyang mga tauhan ay natawa nang marinig ang kanyang sinabi. Hoy kapatid na Ho, sa tingin ko ang batang ito ay naging kuko. Ang batas. Sino ang nagbibigay ng kalokohan tungkol sa batas? Sinabi mo. Si Brother Ho ang batas dito. Tinapik ni Lei Ho ang balikat ni Chinyu at tinuya, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan, bastos ka. Ang may pinakamalakas na suntok ay ang batas. Si Chinyu ay puno ng galit sa puntong iyon. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili laban sa isang dosenang mga hooligan sa harap niya. Tinitigan ni Lei Ho si Chinyu at sinabi ng walang kabuluhang saloobin, mayroon akong magandang ideya.
Isa sa alang-alang kong palayain ka kung mapapaluhod ka sa aking paanan. Paano iyon tunog? Tinapunan ni Chinyu ng madilim na tingin si Leiho at sumigaw, "Hell no. Hindi." Agad na umasim ang ekspresyon ni Leiho matapos marinig iyon. Ikinakaway ang kanyang mga daliri bilang senyales, ang kanyang mga kababata ay gumagalaw patungo kay Chinyu. Bueno, kung gayon, sa palagay ko kailangan kong baliin ang iyong mga binti upang manatili ka sa iyong mga tuhod sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pumikab si Leiho. Sa tingin mo, karapat-dapat ba siyang lumuhad sa harap mo? Biglang may narinig na boses ng babae mula sa likod ni Chinyu. Kasunod yun, si Yanrozo ay tumingin kay Leiho na may katuwaan. Namutla ang mukha ni Chinyu. Pagkatapos ay sumingit siya sa gulat, "Leiho, ako lang ang nasangkot sa bagay na ito. Iwanan mo siya dito. Miss Rozo, mangyaring umalis dito kaagad." Nagmamadali si Chinyu sa kaguluhan. Umiling si Yanrozo at nagpatuloy na itinoon ang kanyang mga mata kay Leiho. Kinusat ni Leiho ang kanyang mga mata nang makita niya si Yanrozo. Nakasulat ang takot sa buong mukha niya pagkatapos niyang tingnan ang mukha ni Yanrozo. Nagsimulang manginig ang katawan niya. Kabanata 9, isang natatanging babae. Napangiti si Yanrozo sa kanyang mukha. Gayunpaman, nakakatakot ito sa mga mata ni Leiho. Damn! Ang hot nitong sisiw. Uy babae, gusto mo bang magsaya kasama natin? Panunuya ng isa sa mga nasasakupan ni Leiho. Papatayin kita kung maglakas loob kang hawakan siya. Napasigaw si Chinyu. Haha. Kuya Ho, narinig mo ba ang sinabi niya? Siguradong pagod na ang batang ito sa buhay. Kuya Ho, ang galing talaga ng sisiw na ito. Gawin natin sa kanya. Ang mga bastos na iyon ay tumitingin kay Yanrozo. Gayunpaman, itinoon ni Yanrozo ang kanyang mga mata kay Leiho na walang ekspresyon ng walang sinasabi. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng kaunting kaba sa presensya ng kanyang dominanteng aura. Matapos panasan ang mga pawis sa kanyang noo, tumalikod si Leiho at sinampal ang kanyang nasasakupan sa kanyang mukha. Umalis na sa bulgar mong kahilingan. Sigaw ni Leiho. Napatulala ang lahat ng tauhan niya. Ano ang pumasok kay Kuya Ho? Bakit bigla siyang nawalan ng gana? Tinitigan ni Yanrozo si Leiho at sinabing, "Leiho, pinupuri ko ang katapangan ng iyong mga tauhan." Agad na napaluhod si Leiho ng walang pag-aalinlangan. Tapos nauutil siya, don't worry. Di talagang mapupunit ko ang bibig niya." Bamantong hininga si Yanrozo, "Ano naman sayo?" Nang marinig iyon, nanginginig si Leiho sa takot. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kumuha siya ng kutsilyo sa kanyang bulsa at walang tagal na sinaksak ang sarili sa hita. Ay, sorry. Hindi ko alam na pag-aari mo si Chinyu. Patawarin mo ako, pagsusumamo ni Leiho na may takot na tingin habang tinitiis ang sakit. Tinulyapan siya ni Yanrozo, "Scram. Oo. Aalis ako kaagad." Nagpumigla si Leiho na makatayo bago kinaladkad ang sarili patungo sa van at torpe na umakyat sa sasakyan na nasugatan ang binti. Ang kanyang mga kampan ay natulala sa mga pangyayari. Lahat sila ay nagmamadaling umalis sa eksena nang walang sabi-sabi. Nabalot muli ng katahimikan ang main entrance matapos ang takbo ng van. Natigilan si Chinyu habang nakatitig kay Yanrozo nang walang laman. Ang kanyang puso ay pampang sa halo-halong emosyon. Sino lang si Miss Rozo? Bakit matatakot si Leiho sa kanya? Yan ang mga tanong na tumatakbo sa isip niya ng mga sandaling iyon. Ano ang nangyayari? Bumalik si Yanrozo sa kanyang bastos na sarili. Nagtipto, tinapot niya ang ulo ni Chinyu at nagtanong, "Paano mo nalampasan ang mga taong ganyan?" Napangiti si Chinyu. "Mahabang kwento." "Okay," sagot ni Yanrozo at nag-isip. "Miss Rozo, tinulungan mo na naman ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang magagawa ko para magpasalamat sa iyo," napabuntong hininga si Chinyu. Pagkatapos magmuni-muni, iminungkahi ni Yanrozo, Bakit hindi mo ako i-treat ng pagkain? Anong masasabi mo?" Natulala si Chinyu saglit. Humihingi lang ng pagkain si Yanrozo bilang kapalit sa lahat ng kanyang pabor. Ito ba ay bawal? Idinagdag ni Yanrozo, nang makitang nanatiling pasibo si Chinyu. Sa wakas ay nakabawi si Chinyu at tumango.
Sige. Pero wala akong pera ngayon, kaya ako na lang maghanda ng pagkain. Ayos lang. Hindi ako picky eater, Yan Rozo noted. With that, pareho silang naglakad pabalik sa villa. Sa kabilang banda, dumating na si Leiho sa ospital. Kuya Ho, sino ang sisiw na iyon? Bakit takot na takot ka sa kanya? Sumasang-ayon ako. Kahit na siya ay anak ng alkalde ni Jiangcheng, hindi mo kailangang matakot. Namumula si Leiho. Nanatili pa rin ang takot sa kanyang puso habang ikinwento ang eksenang naganap kanina. Hindi man lang mapantayan ni Mayor. Siya ay karapat-dapat lamang na ihain ang kanyang mga inumin sa kanyang harapan, paliwanag ni Leiho na may pagkadismaya habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Nasaksihan niya ang mga kilalang figure ni Chujo na yumuko sa harap niya. Nakita niya sa sarili niyang mga mata ang mga elite ng Jiangcheng na walang karapatang makipag-usap sa kanya. Maaaring siya ang taga-Jingdo. Pinagsama ng subordinate ni Leiho ang 2 at 2. Si Leiho ay nagsuot ng mapang-akit ng ngiti at tumango sa isang malungkot na tono, Damn it. Nasa Dipsy *T kami ngayon. Ano ang gagawin ko? Sa villa sa gitna ng Dragon Paradise, naghanda si Chinyu ng 2 mangkok ng noodles at isang plato ng atsara para sa kanilang sarili. Noodles na lang ang natitira sa bahay. Sana hindi mo ito pansinin, sabi ni Chinyu habang inilalagay ang bowl sa harap ni Yan Rozo. Pagkatapos makasinghot ng pansit, nagkomento si Yan Rozo na may pagtataka, wow! Mabango! Napakamot ng ulo si Chinyu sa kahihiyan. Matapos manirahan sa pamilyang Su bilang isang house husband sa loob ng 3 taon, nahasan niya ang kanyang kakayahan sa pagluluto hanggang sa halos perpekto. Nasiyahan si Yan Rozo sa lasa ng noodles matapos hukayin ang pagkain. Pinunasan niya ang kanyang bibig, binigyan niya ng thumbs up si Chinyu at pinuri, talagang tao kang puno ng sorpresa. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kagaling ang galing mo sa pagluluto. Pinilit na ngumiti si Chinyu at humagulgol, ano ang meron sa isang lalaking magaling magluto? Wala pa rin akong kwenta kung mananatili akong sira. Inulit ni Suyan ang mga salitang iyon kay Chinyu ng higit sa 1 beses. Sinong may sabi? Ipinikit ni Yan Rozo ang kanyang mga mata, kaya halos mapunta sila sa likod ng kanilang mga saksakan. Ang kakayahang kumita ng pera ay hindi kailanman ang pamantayan ng paghusga sa halaga ng isang tao, nagpatuloy si Yan Rozo ng may masamang tingin. Nagulat si Chinyu sa narinig. Hindi siya makapaniwala na may magpapatibay sa kanya ng ganoon. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang isang tulad ni Yan Rozo ay mabubuhay sa kanyang buhay. Ang matinding kaibahan sa pagitan ng 2 babae ay nagpawala sa isip ni Chinyu. Isa ka talagang hindi pangkaraniwang babae. Ulalas ni Chinyu. Gayun din, ikaw ay kakaiba sa iyong sarili, sagot ni Yan Rozo. Sa sandaling iyon, binago niya ang paksa ng biglaan sa pamamagitan ng pagturo sa walang laman na mangkok sa harap niya at humiling ng nakangiti, pwede ba akong magkaroon ng mga segundo? Natulala si Chinyu saglit bago tumango. Sige. Ginagawa ko na, inaayos ko na. Kabanata 10, ang anak na babae ng pamilya Yan. Noong gabing iyon, nagpakasawa si Yan Rozo sa 3 mangkok ng noodles bago siya umalis ng may kasiyahan. Isang itim na Maybach ang nakaparada sa ibaba ng villa. Pagkatapos kumain, pinaalis ni Chinyu si Yan Rozo sa main door at nakita siyang umalis sa kotse. Matagal na nanatili si Chinyu sa lugar habang nakatingin sa direksyon kung saan umaalis ang sasakyan ni Yan Rozo. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang namuo sa kanyang puso. Baka ba na-in-love ako sa kanya? Napaisip si Chinyu. Gayunpaman, malakas na umiling si Chinyu sa naisip. Itinuring niya na ang isang divorcee na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa isang pambihirang babae tulad ni Yan Rozo. Bumalik si Yan Rozo sa kanyang nakagawiang pag-iwas sa kotse habang nakikinig sa pag-uulat ng kanyang sekretarya sa kanyang mga gawain. Miss, nakahanda na ang mga invitation card. Ipapamahagi natin sila bukas, the secretary noted. Tumango si Yan Rozo. Pagkatapos ay nagutos siya, kumuha ng ilang halamang gamot bukas at ipadala ito kay Chinyu. Malungkot ang ekspresyon ng sekretarya nang marinig iyon. Miss, may gumugulo sa isip ko.
Ito ay hindi nararapat, ngunit ako. Kung alam mong hindi ito nararapat, manahimik ka. Sumingit si Yan Ruizo bago matapos ang sentensya ng sekretarya. Pilit na ngumiti ang sekretarya at nanatiling tahimik pagkatapos noon. Tandaan. Ang mga halamang gamot ay dapat na may mataas na kalidad. Kung mas matanda ang mga halamang gamot, mas mabuti, udyok ni Yan Ruizo. Oo, binibini. Huminga ng malalim ang sekretarya sa loob. Hindi niya maintindihan kung paano nakuha ng walang kwentang vermin na tulad ni Chinyu ang puso ni Yan Ruizo. Ang balita ng pamumuhunan ng pamilya Yan ni Jingdo sa Jiangcheng ay kumalat na parang apoy sa loob ng lungsod. Kasabay nito, naging headline ng Jiangcheng News ang nalalapit na piging. Biglang nag-uusap ang lahat sa Jiangcheng tungkol sa piging. Sa Su residence, si Zhao Gang ay isang iginagalang na panauhin na nakaupo sa pinarangalan na upuan. Itinaas niya ang pulang invitation card sa kanyang kamay at sinabi sa isang snobbish na paraan, alam mo ba kung ano ito? Kinuha ni Suyan ang invitation card at tuwang-tuwang sinabi, babe, ikaw ang pinakamahusay. Ipinahayag ni Zhao Gang, hanggat matagumpay nating pinirmahan ang kasunduan sa pamilya Yan, tiyak na lalawak ang negosyo natin sa kabila ng mga hangganan ng Jiangcheng. Pagkatapos buksan ang invitation card, nag-browse si Suyan sa nilalaman. Pagkatapos ay napabulalas siya, mahal, bakit nasa invitation card din ang pangalan ko? Agad na kinuha ni Zhao Gang ang invitation card para usisin ang mga nilalaman. Gaya ng inaasahan, ang invitation card ay naka-address sa dalawang tao, Zhao Gang at Suyan. Napakunot ang noo ni Zhao Gang nang makita ito. Bakit inimbitahan ng pamilya Yan si Suyan? Paano magiging kwalipikadong dumalo sa piging ang pamilyang Su? Honey, ikaw ang may gawa nito, tama. Tuwang-tuwa na sabi ni Suyan. Bagamat hindi maintindihan ni Zhao Gang ang sitwasyon, nilunok niya ang kanyang mga pagdududa at sumagot, syempre. Hiniling ko sa pamilya Yan na idagdag ang iyong pangalan sa listahan ng imbitasyon. Oh, honey, ang galing mo talaga. Hinalikan ni Suyan ang mukha ni Zhao Gang sa kaligayahan. Ngumisi si Sun Yumei, ibang klase talaga ang Zhao Gang. Hindi tulad ng ibang tao na walang alam maliban sa paggawa ng mga gawain at pagluluto. Naturally, ang ibang tao na iyon ay si Chinyu. Nako, itigil ang pagbanggit sa kanya sa napakagandang araw na karapat-dapat sa pagdiriwang. Napaka-killjoy niya. Nagreklamo si Suyan, nakaramdam ng pagkabalisa. Nakangiting sumagot si Sun Yumei, oops, my bad. Hindi na natin siya pag-uusapan. Ang bawat mamamayan sa Jiangcheng, maging elite man o ordinaryong tao, ay tinatalakay ang kaganapang magaganap sa lalong madaling panahon. Ngunit mayroon lamang isang exception si Chinyu, na walang pakialam dito. Para sa kanya, mas mahalaga na pagbutihin muna ang kanyang lakas. Nakaupo sa looban, tinakbo niya ang mga nauugnay na alaala. Naisip ni Chinyu, kung maaari kong pinuhin ang isang chi gathering pill, maaaring mas mabilis akong makapasok sa ikalawang antas ng chi refining stage kaysa sa inaakala ko. Ang chi gathering pill ay ang pinakapangunahing pill upang pinuhin sa lahat ng mga pamamaraan ng paglilinang. Higit pa rito, ang mga kinakailangan nito para sa mga halamang gamot ay medyo simple. Walang alinlangan, ang tabletang ito ang pinakaangkop para kay Chinyu sa puntong iyon. Kahit na ang agwat sa pagitan ng una at ikalawang antas ng chi refining stage ay maliit, ang pagkakaiba sa lakas ay parang araw at gabi. Sayang, wala akong pera. Hinalungkat ni Chinyu ang kanyang mga bulsa at huminga ng malalim. Sa pag-iisip, napagpasyahan niyang kunin ang mga halamang gamot na binili niya kahapon sa basurahan. Sa isiping iyon, naglakad siya patungo sa main entrance ng residential area. Nang si Chinyu ay magsasala sa basurahan, isang itim na Bentley ang huminto sa kanyang harapan. Kasunod nito, lumabas sa kotse ang 5 lalaking nakasuot ng itim na terno. Ang sekretarya ni Yan Ruizo ang nanguna. Dahil nakita na ni Chinyu ang sekretarya noon, lumingon ang una at magalang na binati ang huli. Gayunpaman, ang sekretarya ay nagsuot ng tame time na mukha at pinandilatan si Chinyu ng may panghahamak. Ito ang mga halamang gamot na iniutos ni Miss Ruizo na ipadala sa iyo, paliwanag ng kalihim.
Kasunod ng kanyang mga salita, ang 4 na bodyguard na nakaitim, bawat isa ay may dalang isang malaking bag ng mga halamang gamot, ay tumayo sa likuran niya. Nang makita iyon, nabigla si Chinyu at nagsalita, pakisabi kay Miss Roazo na lubos akong nagpapasalamat na babayaran ko ang kanyang kabutihan balang araw. Babayaran mo siya. Paano mababayaran ito ng isang walang kakayahan na uod na tulad mo? Hini siya ng sekretarya. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu ngunit pinanatili sa magalang na tono, maaaring wala akong anumang bagay sa ngayon, ngunit hindi ito nangangahulugan na mananatili akong pareho magpakailanman. Baha! Hindi na napigilan ng sekretarya ang tawa matapos marinig iyon. Hoy pare, hindi ko ibig sabihin na tanggihan ang iyong mga posibilidad sa hinaharap, ngunit kahit na ibinigay sa iyo ang lahat ng oras sa mundo, ano pa ang magagawa mo? Mapanuksong tanong ng sekretarya. Magiging mayaman ka ba? Ano ang layunin mong maging, ang pinakamayaman sa Jiangcheng o Chuzhou? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Gumuso ang sekretarya, alam mo ba ang kalibre ng katayuan ni Miss Roazo? Hindi ko alam, sagot ni Chinyu. Ngunit alam ko na siya ay isang mabait na tao, dagdag niya. Ipinahayag ng kalihim, well, hayaan mo akong biyayaan ka ng kanyang kadakilaan, kung gayon. Si Miss Roazo ay anak ng pamilyang yan mula sa Jingdo. Siya ang pinapabore na anak sa pamilya. Higit pa riyan, siya ang pinakamamahal na apo ni Old Mister Yan. So, tell me, ano ang nagbibigay sa'yo ng karapatang mapalapit sa kanya? Please paki-comment lang mga idol, kung gusto nyo itong bagong nobela. Para patuloy tayo mag-upload araw-araw. Maraming salamat sa suporta mga idol.